Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng estudyanteng nakulong matapos patulan ang nambuli sa kanya sa kanilang paaralan. Ang pelikulang ito ay ang Korean action thriller film na ipinalabas taong 2021 na pinamagatang Shark: The Beginning. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kay Jung Do-yoon, kasalukuyang MMA champion, ngunit pag-uwi niya ng bahay naabutan niyang pinatay ang kapatid at ina. Pinagtangkaan din ang buhay niya nang pumatay sa pamilya pero nabigo ang mga ito at napatay ni Do-hyun ang mga magnanakaw dahilan nang makulong siya sa kasong pagpatay. Sa ibang bahagi, si Cha Woo-sol ay masipag na estudyante na talagang nakapokus sa pag-aaral para makapasok sa kolehiyo. Sa araw din na yun, may bago silang kaklase na nagngangalang Sok-chan, isang magaling na boksingero. Nagulat si Woo-sol nang makita ang bagong mag-aaral dahil ito ang laging nambubuli sa kanya noon dahilan ng napilitan itong lumipat ng paaralan. Nang makita si Woo-sol ay nilapitan siya nito para batiin at inulit ang ginagawa sa kanya noon. Sinubukang pigilan si Sok-chan ng kaklase nila ngunit pati siya ay sinaktan din nito. Nakiusap sana si Woo-sol na tumigil na siya sa panggugulo. Subalit nagalit lang ito at lalo siyang pinag-initan hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Nakakita naman si Woo-sol ng ballpen sa lapag, balak niya itong gamitin pero nang makita siya ni Sok-chan na may hawak, hinamon niya itong ituloy niya dahil alam niyang hindi ito kayang gawin ni Woo-sol. Hindi na napigilan ni Woo-sol ang sarili kung saan itinuloy niya ang panghahamon nito sa kanya na ikinabulag ng kanang mata ni Sok-chan. Ngunit dahil sa nangyari nahatulan si Woo-sol ng 3 taong pagkakakulong sa kabila nang siya ang biktima ng pambubuli. Sa araw na dadalhin na siya sa kulungan, nakasabay niya si Do-hyun na ililipat din sa kulungang pagdadalhan sa kanya. Pagdating doon nakilala ni Woo-sol ang kasabayan niya din na si Hyunmin at ito ang naging kaibigan niya sa kulungan dahil may pagkakatulad ang dalawa. Napunta sila sa selda ng grupo ng mga maintenance na ang leader na si Sang-yeob ay labas-pasok lang sa Bartolina dahil sa kagagawan ng mga kaaway na grupo. Binalaan naman sila ng pansamantalang namumuno na kung hindi nila kayang lumaban huwag silang gagawa ng atensyon na mapansin, lalo na sa grupo ng carpentry na pinamumunuan ng leader na si Won-jun at sa pinuno ng bakery na si Sang-young na mga siga sa kulungan. Sinabi din nito na kahit pa magtulong-tulong daw sila walang laban ang mga ito kay Do-hyun. Hindi ito kilala ni Woo-sol kaya pinaalala sa kanya ng kaibigan na ito ang tinabihan niya noon sa boss. Bigla namang may nagka-injury sa mga naglalaro kaya nagkakulang sila ng tao. Napili si Woo-sol na isasali sa laro nila subalit hindi ito marunong. Hindi sadyang natamaan niya si Won-jun na lubhading nasaktan. Nagalit ito sa kanya at balak siyang dalhin sa isang lugar upang gantihan. Nakasalubong naman nila sa daan si Do-hyun. Naalala ni Woo-sol na magaling ito sa pakikipaglaban kaya hinabol niya ito at humingi ng tulong na agaran naman niyang tinugunan. Nang paalis na sana si Do-hyun, ininsulto siya ni Won-jun na mamamatay tao at sinugod. Mabilis niya lang itong iniwasan at sa isang tama lang napabagsak niya ang sigang leader ng walang kahirap-hirap. Kinabukasan may bumisita kay Woo-sol sa kulungan. Nang puntahan niya ito nakita niya doon si Sok-chan na bulag na ang isang mata dahilan nang tumigil na ito sa boxing at pag-aaral. Pinagsisihan ni Woo-sol ang nangyari at humingi ng tawad sa nagawa. Hindi ito tinanggap ni Sok-chan at nagbantang gagantihan siya nito paglabas niya ng kulungan. Patuloy pa ding ginugulo si Woo-sol ng gang leader matapos itong hindi pa din makabawi sa ginawa niya. Nakita naman ni Woo-sol sa bintana si Do-hyun, pinuntahan niya ito upang magpasalamat sa pagkakaligtas sa kanya. Ngunit ng gabing yun hindi makatulog si Woo-sol dahil inaalala niya ang pagbabanta ni Sok-chan. Kinabukasan din pinuntahan niya si Do-hyun para magpaturo ng pakikipaglaban ngunit ayaw itong pumayag dahil baka gagamitin lang daw niya ito para gumanti. Sinundan ito ni Woo-sol at sinabi niyang lahat na lang tinatakasan niya para umiwas sa gulo. Ayaw niya nang maging mahina na lagi na lang inaapi ng iba. Napahinto na lang si Do-hyun sa narinig at tinanggap na itong maging estudyante niya kung matatalo siya nito sa pagtakbo ng 100 ikot. Kahit napaka-imposible, sinubukan ni Woo-sol ang hamon sa kanya pero hindi niya ito kinaya at bumagsak na ipinag-alala ni Do-hyun na baka mapapano ito. Pero hindi sumuko si Woo-sol at itinuloy ang pagtakbo kahit hirap na hirap kaya sa pilitan na itong pinatigil ni Do-hyun, dahil doon nakita niyang porsigido talaga itong matuto.
Ang warden ng kulungan ay malapit kay Do-hyun dahil nakakatulong siya sa kaayusan ng bilangguan mula nang dumating ito doon. Ipinahayag ng warden na ibibigay sa kanya anuman ang hihilingin nito basta kaya niya, hiniling ni Do-hyun na ilipat sa selda niya si Woo-sol. Nagulat na lang ang mga kasamahan ni Woo-sol na bigla itong ililipat ng selda. Pagdating niya doon pinag-push up agad siya ni Do-hyun ngunit hirap na hirap ito. Pinagsabihan ito ni Do-hyun na kailangan niyang malampasan ang kakayanan niya ng paunti-unti at pinagawa na agad ito sa kanya. Subalit tila nagrereklamo si Woo-sol kaya tinakot ito ni Do-hyun na bumalik na lang sa dati niyang selda. Kahit hindi handa na pilitan si Woo-sol gawin ang pinapagawa sa kanya, pero kahit hirap na hirap hindi ito sumuko hanggang sa nagawa niya din ito. Kinabukasan nagsimula na ang pagsasanay ni Woo-sol sa tulong ni Do-hyun. Umaga't gabi nagporsige ito sa mga pinapagawa sa kanya hanggang sa unti-unti na niyang nagagawa lahat. Nagdaan pa ang mga araw ng pagsasanay humuhusay na si Woo-sol at madali na niyang naaabot ang mga pinapagawa sa kanya. Samantala sa labas, isang sasakyan ang naharangan ni Sok-chan sa daan, nagalit ang mga sakay sa kanya dahil para itong walang nakita. Ngunit nang pababa na sila hinabol ni Sok-chan ang mga kalalakihan na tauhan pala ng gang boss. Nang makita niyang pinagbabanatan ang mga tauhan niya humanga ito sa pinakitang tapang ni Sok-chan at inalok na magtrabaho sa kanya ngunit tumanggi ito. Hinamon naman si Sok-chan ng boss na pag makaiwas ito sa sampal niya doon lang ito makakaalis. Nagmatigas si Sok-chan at balak lumaban subalit tinamaan ito ng malakas na ikinagulat niya na lang. Ganun pa man, kinuha pa din siya ng gang boss para magtrabaho sa kanya. Sa kulungan na balitaan ni Woo-sol sa kaibigan na ililipat na si Do-hyun ng ibang bilangguan, ikinagulat ni Woo-sol ang nalaman dahil wala naman itong sinabi sa kanya kaya sa training nila hindi ito masyadong makapag-focus. Nahalata ito ni Do-hyun at nagtataka kung anong nangyari sa kanya, malungkot na sinabi ni Woo-sol ang nalaman niya na ililipat na ito ng kulungan. Nagulat din si Do-hyun kung paano niya ito nalaman, pero sinabihan niya si Woo-sol na huwag niyang sayangin ang pagkakataon na naroon pa ito para tulungan siya. Nakita din doon ni Woo-sol ang kaibigan na nanunood sa kanila, ngunit dumating ang kasamahan ni Won-jun at isinama ito. Lumabas na inutusan pala nila ito para dalhin sa leader nila si Woo-sol na hindi niya nagawa, pero nagpunta doon si Woo-sol at naabutan niyang sinasaktan ang kaibigan kaya pinigilan niya ang mga ito. Nakiusap din siya sa kanila na isasama na niya si Hyunmin ngunit minamaliit pa din siya ng mga ito. Pinabagsak ni Woo-sol ang lalaki sa isang tama lang na ikinagulat nila at isinama ang kaibigan sa pag-alis. Ikinagulat din ni Won-jun ang nabalitaan kaya inutusan niya ang mga bata niya na dalhin sa kanya si Woo-sol. Pinuntahan nila ito doon na kasalukuyang nagsasanay, ayaw sanang pumayag ni Do-hyun na umalis ito pero nakiusap si Woo-sol na babalik din agad. Pagkatapos pinuntahan niya si Won-jun na nag-aabang na sa pagdating niya, humingi ng tawad si Woo-sol sa nagawa niya sa kasamahan nito ngunit hinampa siya sa ulo. Nang uulitin ni Won-jun ang ginawa mabilis itong nailagan ni Woo-sol at pinabagsak niya din ito sa isang suntok lang, ikinagulat ng lahat ang ginawa niya na hindi nila inasahan. Lalong nagalit si Won-jun matapos itong mapahiya, agaran itong umatake pero nagawang makipagsabayan ni Woo-sol sa kanya. Subalit hindi rin nagtagal ang pag-iwas at salag nito dahil lugi pa din si Woo-sol sa laki ng katawan ng kalaban kaya mabilis lang din siyang napabagsak, pero hindi uso kay Woo-sol ang pagsuko. Bumangon pa din ito para lumaban kahit nang hihina na, ginamit niya ang ulo hanggang sa nagawa niyang makabawi kay Won-jun at napabagsak ang leader ng grupo. Balak pa sanang ibuhos ni Woo-sol ang natitira niyang lakas, ngunit dumating si Do-hyun at pinigilan na siya matapos niya itong mapabagsak. Samantala si Sok-chan ay lalo pang naging masama magmula nang mapasok sa gang bilang kanang kamay ng boss. Lumipas pa ang mga araw patuloy pa din si Woo-sol sa pagsasanay kasama si Do-hyun, naglaban ang dalawa hanggang sa nagawa na niya sana itong matamaan pero hindi niya itinuloy, pinagsabihan ito ni Do-hyun na masyado pa din itong mabait sa kalaban. Di nagtagal tuluyan nang ililipat si Do-hyun ng ibang bilangguan. Bago ito umalis pinayuhan niya si Woo-sol na huwag siyang huminto at patuloy na lumaban. Ikinalungkot ni Woo-sol ang pag-alis ng guro pero nagporsigi pa din ito na magsanay mag-isa. Nakalabas na din ng Bartolina ang leader ng maintenance na si Sang-yeop. Ibinalita sa kanya ng mortal niyang kalaban na sa selda niya tutuloy ang baguhang mahilig makipag-away. Ililipat na din si Woo-sol ng selda, may plano pala ang grupo ng bakery sa kanya. Hinamon ito ni Sang yung leader ng grupo na maglaban sila pero tumanggi si Woo-sol.
Pinangakuhan siya na pag nanalo sa laban gagawin nito lahat ng ipag-uutos niya. Sinabi ni Wusol ang kondisyon na huwag na siyang manggulo ng ibang tao at makipag-away. Pumayag si Songyung at binigyan siya ng 5 araw para sa laban, subalit mapilit si Wusol na ngayon na agad gawin ang laban dahilan ng mapabagsak ito sa isang sipa lang. Pagdating ng leader ng maintenance, hinanap niya agad ang usap-usapang baguhan, pero wala pa ito sa selda. Di rin nagtagal dumating na si Wusol, inalam sa kanya ni Songyung kung balak ba siya nitong palitan. Tumanggi si Wusol na ikinagulat nito dahil ang balita niya mahilig itong makipag-away. Kinalaunan dumalaw ulit si Sok Chan sa kulungan, ito na din ang araw na magtutuo si Wusol at Songyung. Dahil sa nabalitaan ni Sok Chan na gumaling ito sa pakikipaglaban kaya ito napadalaw doon upang alamin kung nagpapalakas ito para sa kanya, pinaalalahanan niya si Wusol kung sino talaga ito. Sa labas iniisip ng lahat na hindi na dadating si Wusol, kinausap sila ni Songyung na itigil na nila ang mga labanan at magbagong buhay, ngunit pinagtatawanan lang siya ng mga ito. Sinabi niyang wala naman silang napapala sa away kundi parusa at sugat lang, hinikayat niya ang mga kapwa pinuno na magbago na sila subalit tila hindi pa din sang-ayon ang dalawang leader. Dumating na din si Wusol na inaantay ng lahat, pinaalala niya ang pangako ni Songyung na sundin siya pag natalo niya ito. Agara namang sumugod si Songyung na may ibubuga din talaga sa laban kung saan mabilis itong gumalaw kaya hirap si Wusol. Ganun pa man, pilit itong lumaban upang tapatan ang kalaban ngunit napabagsak siya kaagad ni Songyung. Bumangon si Wusol upang ipagpatuloy ang laban subalit napabagsak ulit siya na inakala naman ng leader na hindi na ito lalaban. Pero hindi pa din ito sumuko at patuloy na bumangon para ituloy ang laban kung saan nagawa niyang makabawi kahit papano. Nang magpatuloy ang laban ng dalawa doon na nakuha ni Wusol ang pagkakataon na mahawakan ito at nagawa niyang manalo sa huli na ikinagulat ng lahat. Subalit biglang nagsidatingan ang mga gwardiya at hinuli sila, dahil doon napasok ng Bartolina si Wusol bilang parusa pero kahit doon ay patuloy pa din itong nagpapalakas. Hindi rin nagtagal na kalabas na din ito ng Bartolina, kinausap ulit ni Songyung ang mga kapwa leader na magbago na at tigilan ang away pero ayaw pa ding pumayag ng mga ito. Nakiusap na din si Wusol sa kanila dahilan ng pumayag na din ang dalawang pinuno. Nagtutulungan na ang mga ito ngayon lalo na sa mga gawain at tuluyan na ding nagkakasundo-sundo. Lumipas pa ang ilang panahon makakalaya na si Wusol, bago siya umalis nakiusap ito sa gwardiya na bumalik muna saglit sa loob upang makita sa huling pagkakataon ang lugar kung saan siya sinanay ni Duyun para lumakas. Pagkatapos tuluyan na din itong lumabas at nilanghap ang simoy ng kalayaan, nag-aantay na pala sa kanya si Sok Chan para sa balak niyang gumanti. Inalam ni Wusol kung bakit ganun na lang ang galit nito sa kanya, tinuwanan lang siya ni Sok Chan at hinamon sa isang laban upang magkaalaman, hindi naman ito tinanggihan ni Wusol na may lakas na din ngayon ng loob na lumaban sa kanya. Doon na naglaban ng dalawa kung saan hindi magawang makatama ni Wusol dahil talagang bihasa si Sok Chan sa boxing, pero patuloy pa din lumaban si Wusol ngunit napabagsak siya nito at patuloy na tinatamaan. Nagawa namang makaganti ni Wusol, subalit ginamit ni Sok Chan ang damit niya upang makalamang dahilan ng mapuruhan ito ng matindi. Naalala ni Wusol ang bilin sa kanya ni Duyun na magpatuloy kaya bumangon ulit ito na buo ang loob na makipaglaban. Naalala niya din ang klase ng suntok na itinuro sa kanya noon ni Duyun at ito ang ginamit niya kay Sok Chan dahilan ng napabagsak niya din ito. Lalong ikinagalit ni Sok Chan ang pagtama sa kanya na hindi niya inasahan, ramdam niya ang sakit kaya hindi na ito makatama. Pinabagsak ulit siya ni Wusol at nagpalitan ng dalawa hanggang sa nakaramdam na ng takot si Sok Chan kay Wusol na hindi niya inasahan. Dahil doon tumigil na si Wusol at umalis na din ito matapos niyang matalo ang nangbubuli sa kanya ng matagal na panahon. Sa huli, binisita ni Wusol si Duyun sa kulungan at masayang nagkita ulit ang dalawa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!